kabutihan ng ating Panginoon. Ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay.
sumamo. Pagkinahanin mo, ikaw ay mapastan, mapalitan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y pag-ibig, lulukan ang iyong wagas na pasintan. Daluyan ang walang hanggang mga paguring pagsamba. Magpalinga, O Diyos, ngayon at kailanman. Ako'y tutulog sa'yo, nagpapakumbaba nagsusumamo. Pagkinahanin mo, ikaw ay mapastan, mapalitan, sa'yo ay buwisan. Loobin mo ang buhay ko'y pag-ibig, lulukan ang iyong wagas na pasintan. Daluyan ang walang hanggang mga paguring pagsamba. Magpalinga, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y pag-ibig, lulukan ang iyong wagas na pasintan. Daluyan ang walang hanggang mga paguring pagsamba. Magpalinga, O Diyos, ngayon at kailanman. Buhay ko'y pag-ibig, lulukan ang iyong wagas na pasintan. Daluyan ang walang hanggang mga paguring pagsamba. Magpalinga, O Diyos, ngayon at kailanman. Magpalinga, O Diyos, ngayon at kailanman. Magpalinga, O Diyos, ngayon at Para po sa tawag ng pagsamba na matatagpuan sa awit 32:10-11. Labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinong mga nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh magalak ng lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng Kanyang sumusunod. Para po sa panimulang ating pong awitin ang O Worship Decade. isang pangin sa karanasan, awitin ang kanyang pagmamahal. Sila'y namunan sa lahat ng araw at sa
Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa isang linggo na binigay po sa amin. Nawa, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, patuloy mo kami lubayan. Bigyan, Panginoon, ng siksik-likid at umaapaw na biyaya. Nawa, Panginoon, sa linggong ito, ikaw lamang po ang aming maitaas at mabigyan ng papuri at pasalamat. Lahat din po nawa, Panginoon, ang aming mga panalangin ay idudulog ninyo. Inyong po pakinggan at bigyan mo kami, Panginoon, na lakas sa pang-araw-araw. Nawa, ganun din, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe ng buhay sa amin na ito po ay tugi mo at gamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw. Sumalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin ng pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Tayo pong lahat, maliban sa bungang kahoy na bibigyan ng halaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag makainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka.
It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. It's about everlasting, never fading love. It's about everlasting, never fading, never fading, never fading Ayaw po ng malamang kayo, Lord. Maraming salamat po sa mga buhay ng mga bata ito na binigay niyo po sa simbahan ito, Lord. Kahit mga buhay, patuloy niyo silang gabayan at ingatan sa kanilang pag-aaral at pag-ibig. At patuloy pa po silang iman. Yes, Lord. Ito po sa pangsulat na kayo, Kabanata 4, Talatang 1, tutugso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Salita mo'y aming ilawan at ang love sa aming landas. Amen. Tayo po dumako sa paghahain. mga biyayang ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan na pinagkaloob mo sa iyong mga anak upang mag-harvest, Father God, ng ganito magandang araw, Panginoon. Kayo po ang pumuli na magbalik, Panginoon, sa iyong mga anak na nagkaloob ng ito ng siksik, nagligid, umapon, kapala. At hayaan po ang itong mga andong na ito ang maging pundasyon, Father God, sa ikalalalo ng iyong iglesia. Sa iyo po ang pinakamataas na mapulit na sa salamat in Jesus' name. Ating pong maririnig ang mensahe ng ating nadadali ng koro.
awit, ating ginang. Babarihan natin. Salamat. Umuwi na si Ate Whisper. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon daw po ay couple double Sunday ba? Couple double. Kasama niyo ba yung mga kadouble nyo? Kadoble. Iniwan nyo. Masaklap yan. Masaklap. Yan pag sinama po ninyo. Yung iba naman ay nagmamadali eh. Nagmamadali silang pumailan lang. Pero sabi nga, ang pag-ibig daw ay nagtsatsaga, hindi sumusuko. Amen? Ganyan daw po ang pag-ibig talaga. Diba? Dahil ngayon po ay couple Sunday, double Sunday, may mga palaro yata dito. Ano ba ito? Pero bago yun, yung aking alkansya, mga kapatid, baka po nakakalimutan niyo yung aking alkansya. Pag ilang days na natin, excluding Sunday. 5. Kahapon ang ating fasting ay taken for granted. Tama? Yun daw mga bagay na bisan parang binabaliwala lang natin. Siya lang yan wala namang sinabi yan Maliit na bagay lang yan Yun yung mga taken for granted. Yung parang binabasura agad natin. Walang piso, walang 5 piso kung walang piso. Kaya kung ano man yung nakikita natin sa paligid na parang sa atin ay walang kwenta, tumingin muna tayo sa ating sarili. Hindi po ba? Tumingin muna tayo sa salamin. Alala ko yung isang manggagawa si Ate Ernst Albania, isang linggo at ang aming pagdalaw din, hindi ko natalang kwento. Sabihin kong dumalo kami. Kahit siya ay nasa mabigat na kalagayan, medyo kwentong malungkot muna tayo. Talagang kasama yun May mga ups and downs talaga. May mga highs and lows tayo sa buhay. Di ba? Parang yung ating direksyon. 40 days and 40 nights na nag-ayuno si Jesus. Kaya ba natin gawin yun? Kaya ba natin sundan yun? 40 days and 40 nights? Walang kain, no solid, no liquid. Maraming mga pilosopotasyo, hindi totoo yun. Hindi nangyari yun. Yun yung mga mangmang. Tawag namin dyan sa seminar, yan yung mga mangmang. Sila yung mga ateista. Walang malay, walang mulat sa pananampalataya. Hindi totoo yun, 40 days. Di ka sinikura si Jesus. Di ka, ano ba ang sakit sa sikura? Di ka na-ulcer si Jesus. 40 days and 40 nights, no solid, no liquid. Tawag namin doon, mga mangmang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mangmang. Yan, hindi ka mangmang. Kapag pinaniwalaan natin yun, sapagkat yun ang biblical accounts ng banal na kasalanan. Balik tayo kay Ate Ernst. Kahit siya'y nandun sa grabing kalagayan, payat na payat na, at kinakantahan na ng mga Japanese, ang nababanggit at nasasampit pa rin niya, huwag kalimutan ibigay ang kanyang tithes sa Northville Mission at ngayon po ay church na sa Kalumpit, Northville. Dati kung tawagin namin sa kabila ako, Northville Mission, ngayon po Northville United Methodist Church. Di ba? Binibigay pa rin niya yung kanyang tithes. Huwag kalimutan si Pastor Joseph Cortez. Huwag kalimutan yung kahit yung mga nagbibigay sa kanya, nagpapadala ng tulong. Kinukuha niya yun. Huwag mong kalimutan. Diba? Naaalala yung tithes pero yung sarili mo kang hindi naaalala. Anong ibig sabihin? Hindi excuse na kahit siya'y naghihingalo doon, hindi excuse na palaging tayo lang ang tutulungan.
Tayo, para bang gusto natin, laging nasa atin ang spotlight, laging nasa atin ang simpatiya ng mga tao, ng mga madumi po yun. Mali at kaganoon ang ating mentality. Ganun pa man, kahit na siya ay naghihingalo na doon, hindi naman siya humingi ng dalaw. Talagang tatig ang dalaw. Tatig. Walang poknat ang dalaw. Nandun siya. Naalala niya pa rin ang pagtulong sa iglesia. Isa yon sa geographical ni Ate Ernst. Isa po yon sa tinatawag nating disyerto ni Ate Emily, Albania. Ngayon, balik tayo sa ating pagbasa kanina. Connected doon sa ating pagbasa. At tayo ay nakalipas na ang ilang araw. Na isang araw ay ang ating Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Sabi ko nga, hindi lang tayo dapat nagpapago, dapat magbago. Hindi sa dapat nga ako, ang imailagay na dito, pentel, susunod kasi gusto ko sana pentel pen para matagal-tagal magbura. Yung mula rito hanggang dito sa dila, para yung dila, mabawasan yung pagiging chismosa, di ba? Sa susunod, hindi na sa noo, magpapahid ako ng abo sa dila. Labas sa dila. Mabawas-bawasan yung pagiging, di ba, katagdalan ng mga tao sa paligid, Doon ako maglalagay sa dila. Mabawas-bawasan yung kadaldalan. Di po ba? Ngayon, bagamat pansamantala, ilang segundo lang mawawala, mabubura, matatanggal. Kasi water-based lang po yun eh. Ikailan yung ating search na, nakalimutan kung kailan yung ating Palm Sunday, parang next. Ano ba yun? Inaanyayahan din tayo, mga kapatid. Hindi dahil tayo ay nanggagaya, putumaya. Sabi niya, yung mga kapatid, gaya-gaya, putumaya. Hindi tayo tumitingin doon. Lumalabas na naman yung pagkamangmang natin eh. Kaya may mga palaspas, may mga dahon ng palma, yun ay yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Bagamat para sa kanya, ang kanyang mentality ay matagumpay, hindi. Pagpasok niya, yun ang hudya ng kanyang kamatayan. Doon siya makikikot eh. Yun ang tatapusan niya. Matagumpay na pagpasok dahil hindi lamang matatapos ang kamatayan, pero magkakaroon ng muling pagkabuhay na muli. Hindi mo matatapos kamatayan. Tayong lahat. Nalulungkot tayo, nagdadalagapit tayo, nangangaw tayo. Sabi ko, sabi ko sa mga kapatid, at yun din, ang sabi nung pag nawala, pumanaw kayo, sabi ko sa mga kapatid, yung mga nagkukulang sa pagdalaw, ayaw kong maririnig na umiiyak kayo. Kung sino yung mas malakas ang palahaw, siya yung maraming pagkukulang. Lumalabas yung uhog mo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun pag lumalabas ang uhog mo. Ikaw yung pinakamaraming pagkukulang. Umiyak ka. Siguro, iibilan ng konti. Yung maubo-ubo ka lang ng kaunti. Yung bang may sipon na nalunok mo. Di ba? May pagluha, may pagtangis. Pero sabi na natin mga kapatid, ano ang hinahatid sa ating mensahe? Dalawang boses na nagtutunggal, dalawang boses na umaalingaw-ngaw doon sa disyerto. Yung boses ng letter D. Sino yung boses na letter D? Boses ng Diablo at ang boses ng Diyos. Ngayon, ano ang taksa na tinutukoy natin? Ano ang tinutumbok? Letter C, choice. Sa Tagalog, letter T, pagpili. Nasa atin po yun. Sa panahon ito, ngayon ay nakapasok na tayo sa panahon ng Quaresma. 40 days and 40 nights. Excluding Sundays. Meron tayong mga pagpili na gagawin. Makikinig tayo sa unang boses ng Diablo.
O ay yung boses ang pipili natin, boses ng Diyos na nag-aanyaya sa atin na kailangan manahimik muna yung ating mga bibig. Ano? Manahimik muna yung ating mga mata. Kumalma muna yung ating mga damdamin. Yan po yung mga bagay na gustong ipatahimik sa atin ng Diyos. Manahimik muna yung mga isip na nag-iisip ng masasama sa kapwa. Hindi po ba? Yes pa tayo doon? At ang sabi nga natin, may tinatawag tayong mga, dumarating tayo doon sa punto ng pagpili sa ating pag-aasawa din. Meron tayong pinili. Yung ba mga asawa niyo, pinili niyo ba? O pinilit niyo? Pinilit niyo. Pinili. Sigurado kayo, pinili niyo. Hindi pinili. May pagpili tayo eh. Di mo ba? Oh. Kapag paglalawan, alam niyo naman sa panahon ngayon, napakabilis ng social media, napakabilis ng relasyon, napakabilis din masira. Diba? At ang pundasyon ng lahat ng ito, katulad ng ating pagiging couple, pagiging asawa, pinili natin sila. Hindi lamang ito isang masasabing kapirasong papel na kontrata or kontra, kundi ito isang depensi ulit. Ito isang covenant sa Diyos. Akala na po kasi natin isang papel na kapirasong pipirma ka, tapos na, uwi na, magkakainan sa reception. Akala po kasi natin, yun ang ating makitid na pag-unawa. Kumisan, umiira yung kakitiran ng isip. Kumikitid. Diba? Akala natin, nakukuha natin, kahit na pagkamamalat kayo, nakilaki ng ginastos natin sa kasal. Akala natin ang kasal ay tatagal dahil sa mahal na ginastos mo. Hindi po doon nakasalalay, kundi nakasalalay ang tagal ng pagsasama. Katulad ng pakikipagtipa ni Jesus ng Diyos sa kanyang Ama. Di po ba? Kaya itong sa panahon ng Kwaresma, sa panahon din ng ating pakikipagbuno ngayon, kasundo, pananahimik pansamantala sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nawa po ay magkaroon tayo ng mas malalim na pagninilay-nilay na hindi lamang ito isang dekorasyon na every year ay ginagawa natin yung tinatawag natin Ash Wednesday, Palm Sunday, at yung Easter Sunday, kundi ito ay isang mula sa pagiging dekorasyon, ito ay isang bukasyon o dedikasyon ang ating paglilingkod. Amen? At sana, sabi nga natin, ito mamaya po, igawain yung mga young people natin. Anong oras pa yun? 2 ba? 1 o 1. Malaman ninyo, ito hindi lamang love month. Hindi lamang ito buwan ng Feb-ibig. Kundi maunawaan ninyo ang tunay at lalim, lawak ng pagmamahal ng Diyos sa inyong lahat, sa ating lahat, mga kapatid. Pagmamahal ng magulang, kaakibat ng sakripisyo, di ba? O, tanong ko ulit sa mga kabata, kayo ba meron na nito? Meron na kayo nito. Pero may pambili tayo sa Jose, may pambili tayo sa Alphamart. Meron na ba tayo nito? Sabi niya, hindi mo malaman kung sasagot. Sasagot ba kayo o sasagot? Kapatid. At sabi nga natin ang panahon ng pagpili natin sa panahon ito ay napakahalaga sapagkat alam natin kung saan tayo dinadala. Bagamat maraming tukso mga kapatid. Ilang beses tinukso si Jesus? Ilang beses? Sige nga. Trivia. Ilang beses?
1, 2, or 3? Sa pagbasa, 3, tama. Bigyan ng jacket yan. Hindi ko man binasa ng buo. Dahil maaaring mainit kayo, mahabaan kayo. Isa na lang, kumari nga, kalahati na lang eh. Maintindihan natin, basta mahalaga. Minsan sa buhay ni Jesus, napagtagumpayan niya ang tukso. Ay, yung job niya yun eh. Mahina IQ, low IQ. Bakit mo naman pupunta si Jesus doon? Para mag-ayuno. Talagang sinadya niya magpunta doon. Eh bakit mo naman tutukso ito? Nagpunta nga siya para mag-ayuno. Ibig sabihin yung diablo, ano? May sayad. May santik. Tignan mo yung katabi mo. Oh, walang santik yan. Di ba? Dapat sasabihin niya, bakit mo naman dinala pa ako rito? Eh, nandun naman ako sa Jerusalem dapat. Dapat, doon pa lang, tinukso mo na ako. Hindi ako pupunta rito. Dahil tawag namin sa seminaryo, yung job na to ay may sayad. Ano? May kulang sapagkat out of context, out of order, yung kanyang pagtukso kay Jesus. Alam natin sa panahon ngayon, napakarami na pong tukso. Di ba? Asahan natin yun mga kapatid. Kaya sana, magabayan tayo ng ating schedule ng prayer, fasting, and abstinence. Kung ano mga dapat nating ipag-ayuno at piliin sa panahon ito ng Kwaresma. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, alam mo na siguro ang pipiliin mo. Alam mo na siguro ang pipiliin mo. Salamat din, pinili mo ako. At dahil ngayon ay Couple Sunday, Double Sunday, doon sa mga double, salamat. Palakpakan nyo nga sila, yung mga couple. Kasama yung asawa. Yung mga hindi pa double, single pala, single, double. Di ba? May sayo yan eh. Single, double. Kaya yung mga single pala, hintayin nyo, huwag kayo mainit. Huwag kayong atak. Darating po yan. Sabi nga sa mga medyo nakakatawang salita, huwag tayong atak. Darating din yung panahon, makakatagpo nyo yung inyong kadobol. Sa panahon ngayon, ang kadobol muna natin ay ang Panginoong Hesus sa panahon ng Kwaresma. Sabi nga natin, paano masasabi ganoon katibay ang pundasyon? Kasi triangle po yan eh. Tatlong pilipit. Ano sabi nga Ecclesiastes 4:12? Ang tatlong ikit o pinilipit na tali ay mas matibay kaysa sa dalawa. Bakit tatlo? Bakit may wisdom yun? Bakit sinabi ni Elohim, sinabi ng Diyos tatlo? Kasi ang nasa gitna ay ang Diyos, saka pa lang ang mag-asawa. Di ba? May context yun. Hindi may sayang na hindi yung nagsalita ng walang sayang na may sayang. May nasa katinuan yung nagsalita nun. May wisdom yun sapagkat galing sa Diyos. At sana sa panahon ito mga kapatid, sa ating mga mag-aasawa, lalo nating palakasin, patibayin, kahit na ilan years naman tayo sa March 1 at Mary. 34. March 1 po wedding anniversary namin eh. Tapat ang ating church conference. Kaya aalis po kami niya. Pagbalik po namin, saka na lang magpapakain. Kung nandito pa kayo. Pagkatapos po niya, nagpapaalam na rin kay SPPR. Dadating mo namin. Kasi 34 na nga. At salamat sa Diyos dahil ang naging sentro ng lahat ng ito sa loob ng 34 na taon ang aming pagsasama. Ang naging sentro talaga ay ang Diyos. Amen. Sabi nga natin, maraming tukso, kung 3 beses tinukso si Jesus. Ano ang unang tukso? Gawing tinapay ang iba. Ang diablo kasi hindi gagawa ng halatang halatang masama eh. Ano nakita natin logic mga kapatid? Ang diablo ay hindi siya manunukso ng halatang masama. Anong gagawin niya? Manunukso siya ng mukhang mabuti. Di ba? Gawin mo ng tinapay. Magpatihulog ka nga. Ano pa yung isa? Ibibigay ko sa iyo. Di ba? Pero kapag nawala ang sentro ng lahat ng iyan, ang lahat ng sinabi ng diablo ay masasabing, letter B. Masasabing,
Bitag. Diba? Tinutukso lang tayo eh. Akala natin mabuti. Mukhang mabuti. Pero ang lahat ng binitawan ng diablo ito na may sayang ay isa pa lang bitag sa ating mga lingkod. Amen? Kaya sana po itong 40 days, 40 nights, ingat-ingat tayo. Piliin natin kung ano ang mas makakabuti. Piliin natin kung aalis tayo, magpapaalam tayo. Ganun po ang naturo talaga sa amin. Ano? Saan ka pupunta? Diyan lang. Sino kasama po? Sila po. Anong oras ka uuwi? Maya-maya. Kita mo? May sayang. Walang definitong sagot eh. Walang eksaktong sagot. Walang oras. Walang lugar. Walang araw. Ano ba? Hindi sigurado sa kanyang sagot. At alam natin sa panahon ito mga kapatid, nagkalat na po. Paglabas nyo, marami na. Nandiyan na po sila. Iba-iba ang anyo ng mga tukso kakaharapin natin sa panahon ito ng Kwaresma. Kung napagtagumpayan ni Jesus, ang tatlong klase ng tukso ay mas mapagtatagumpayan din natin ang mga tuksong dahil sa atin. Amen? At palayan tayo lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ito po, tayo ay, meron pa tayo ano rito? Ayun. May recognition yata. Happy Sunday po sa bawat isa. Parang malungkot yata ang February nyo. Happy Sunday po! Sino po ba ang umiibig ngayon? Ay, wala yata umiibig. May tinuturo si Kuya Amin. Ayan. Atin po kikilalanin ang mga pinag-isang dibdib ng Diyos at pinagsama ng pagmamahal. Kapag tinawag po namin yung pangalan nyo, puntahan niyo po ang inyong asawa or sabay po kayo pumunta dito sa harap. Meron pong munting regalo na inihanda ang ating iglesia. May request daw po. Kapag nagkaroon po kayo ng regalo, isang matamis na halik naman daw po siya. Matamis talaga dapat. Pigit na lang po yung mga single, pigit na lang yung mga byuda, para hindi po tayo mainggit. Sige po. Ang una po, tinatawagan po ang mag-asawang Doming at Reby Reyes. Maris, ayun na si Paul. Ikaw na lang mag-picture, Maris. Yung pinakamatamis na halik. Ayan, para madagdagan daw po yung diabetes. Para madagdagan yung tamis ng pagmamahal. Kiss daw po. Iyon! Picture! Ang next couple po natin ay ang mag-asawang Lito at Dalia Salonga. Isabay na rin po natin dalhin yung couple offering. Picture po. Next po, ang mag-asawang Ogie at Amy Gatus. Sabay na rin po natin dalhin ng ating mga couples offering.
daw. Next po natin, ang mag-asawang Danny at Corinne Reyes. Dito po. Peace. Picture po, picture. Dito po muna. Dito po muna. Next po, ang mag-asawang Jerry at Marian de Guzman. Naka-green pa yan, ha? Sa apo niyo na lang po ibigay yung mga chocolate kung bawal po sa inyo. Okay lang yan. Yes, nakahawak pa sa bewang. Ang tamis. Next po, ang mag-asawang Carl and Kat Martinez. Next po, si Apa Joshua at si Mami Yasmin. Nakapak-in ba? Parang tatakbo yata sa barangay election si Apa. Peace daw para sulitin ako. Next po, si Pastor at si Ate Merly. Next po, si Mr. and Mrs. Reyes. Yung nanay at tatay po ni Ate Au. Tatay Amber. Nanay Erlinda.
Ayan. Meron po po bang nandito, hindi ko nabanggit? Yung mga walang asawa ay babalikin ko na. Si Ate Lea daw po, saka si Kuya. Wala po si Ate Lea. Si Kuya Amin, saka Joe. Tatawagin ko yung yung mga, ngayon po tatawagin ko naman po yung hindi kasama yung mga asawa at atin pong ipanalangin na sa susunod ay kasama na po natin sila. Lola Envy and Greg Gatus, Aaron and Letlet, Aisa and Oman, Lola Neng and Lolo Ray, Lola Ine and Lolo Freddy, si Ate Lea and si JR, wala. Si Aina and Aldrin, wala din. Si Tina and Larry, si LJ and Jasmine, si Mars Rose Ann. Anong pangalan ng asawa mo, Mars? Bernie. Si Ate Laling daw pinitaw. Ate Dorcas and Kuya Teddy, si Ate Angie and Kuya Ninoy, si Ate Riza and si Kuya Lucky, si Kuya Iring and si Ate Leia. Sino pa po? Si Edrilyn at si Jenard. Tama. Si Maricar at si Billy. Siyempre hindi ko malilimutan yan. Si Mars Lenlen and si Jonathan. And si Ate Rosalie and Marlon. Si Ate Au. Si Ate Orin. Meron pa po ba? Yung mga hindi po natawag, mag-asawa na daw po. Natawag na po si Kuya Iging. Kuya Iging, kahit wala ka partner, para dito. Okay, picture po. Compress. Lahat daw po ng couple sa harap, yung mga walang kasamang couple sa likod. Grabe naman kayo sa mga hindi kasama yung couple. Bobby, uso din. Uso kayo dito. Hindi kayo kita. Hindi kayo kita dyan. Alis ako, walang mga couple. One, two. Wait lang po. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saba po. 1, 2, 3. Try na po. Ayan. Atin pong inaanyahan si Pastor para ipanalangin ang ating mga... Wait lang po, magpe-pray po muna. Maraming salamat po aming dakilang Diyos sa pagkikinig sa aming lahat. Para kami talaga ng aming buhay sa iyo. At gayon din ay sinamahan mo kami, lalo na po ang mga talaga ng buhay sa iyo, sa kanilang pagsasama. At muli namin hinihiling dakilang Diyos na lagi kang yumakap sa mga mag-asawa ito sa aming lahat. Para mas lalo namin ay pakita sa aming mga anak, sa aming pamilya, ang tunay na nagkakasundo, ang tunay na pinag-isa mo sa inyong mga. Salamat po, Dakilang Diyos. Maraming taon pa
Manawag palagi ang pagpapatukuran at pag-unawaan at laging malinaw na komunikasyon para higit sa inyong panahon at pag-aayun. Naging malinaw sa inyo kung sino at ano ang inyong pinili sa panahon ng inyong Kristo. Salamat po muli ang aming samang nalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nais po magpatuloy sa kabutihan ng Panginoon ay inaanin ng Panginoon sa atin. Ayun. Magandang umaga po sa ating lahat. Dapat nung ano po dapat nung last week, pakialam nyo na pag-church. Nakakarinig ko kasi, medyo dumadaan na po sila sa mga masasakit na katawan kasi nga po kabuhanan na po ulit. And ayun, this past few months, naramdaman ko po lahat ng pagsubok ni Lord. May mga tao na rin na nagtatanong kung tutuloy ka pa ba, continue mo pa ba, kaya mo pa ba. And yung mga challenges ni Lord, isa yun na nakikita ko sa buhay ko na sinusubok ako ni Lord kung tutuloy ka pa ba, kung kaya mo pa ba. At yung mga pinapakita siya sa akin na mga bagay na kailangan magdalawang isip ka pa kung ipo-pursue mo pa ba o hindi na. Madami pong mga tao na mapanghusga. Napaka-mapanghusga po ng mga tao ngayon. Christian naman o hindi. Totoo man po ito, masakit man po ito sa lahat. Pero marami talagang mata at bibig na mapanghusga. Lalo pagka ikaw ay nag-commit kay Lord. Pero tama po yung sinabi ni Pastor. Dalawa ang tenga natin. Yung isa papasok, yung kabila lalabas. Kasi kung yung mga salita na itatanim natin sa utak at sa buhay natin, hindi tayo mag-grow, hindi tayo mag-continue sa pang-araw-araw natin. And alam nyo, yung ipagpapatotoo ko ngayon, isang napakalaking biyaya nung hindi ko sabing malaking malaking biyaya. Yung pagkaka-hospital ko, na-hospital kasi ulit ako last week. Nang walang, hindi na ako nagsabi kahit kanino. Kasi ayoko nang makabala. Ang nangyari naman po kasi ngayon is bumababa naman yung sugar ko. Before, problema ko tumataas siya, non-stop yung pataas. Ngayon po bumababa, which is mas delikado. Kasi po ang mga diabetic, hindi po pwedeng bumaba ang sugar. Mas nakakamatay po yun. At alam niyo, nung nasa ospital ako, mag-isa lang ako, kahit si Let wala. Sabi ko sa doktor, hintayin na lang po yung magulang ko. Tumating si Mama. Habang naghihintay ako kay Mama, sabi ko, Lord, kung hanggang dito na lang ako, sabi ko, Lord, kung hanggang dito na lang ako, ipaunawa mo sa akin kung bakit mo pa ako tinawag. Ipaunawa mo yung dahilan. Bakit mo ako tinatawag sa ministry mo kung hanggang dito na lang ako. Tapos, nung dumating si Mama, kumali yung pakiramdam ko kasi kung natatandaan niyo yung sinabi ko nung nakaraan yung mga kapatid ko, walang pakiramdam sa akin. Nagulat po ako nandun sila. Yun yung sign na binigay ni Lord sa akin na huwag kang bumitaw. Kasi yung mga taong wala sa iyo naman, ibibigay ko sa iyo para suportahan ko. Yung mga tao ko na wala naman, ngayon nandito sila para sa akin. Kaya po nung nagtanong si Pastor ng kasama ng Asho Wednesday, kahit wala po akong tulog, pagka-out ko, hindi pa ko patay yung computer ko sa trabaho. Sabi ko, kailan ikaw na magpatay, susunod ako. At alam niyo, ikaw pinabayaan ni Lord. May isang tao na, kasi sila tayo ko akong payagan kasi wala pa akong tulog, delikado po yun sa pagdadrive ko. May isang tao na sumama sa akin para samahan ako kasama din si Pastor, si Ninang Aileen, na laging nakasuporta. Laging, hindi ako pinabayaan sa journey ko ngayon sa pagpapastor.
Alam niyo po, yung tinanong mo kay Lord na bakit mo pa ako tinawag kung kukunin mo din ako ngayon. Binigyan niya agad ako ng sagot na hindi pa niya ako kukunin kasi bibigyan pa niya ako ng mas maraming misyon at mas maraming tao na makakasama. Ang dami po. Alam niyo po, sobrang kami na-overwhelm na nila nung nag-assurance day kasi first time kong gawin yun at alam niyo po, hindi kami ang lumalapit sa tao. Kami po ang nilalapitan ng tao. Kaya po alam niyo sa pangsa nakakatuwa, akala sabi ko nga po kay Ninang, baka mamaya ni Ninang iniisip nila Katoliko. Kasi normal sa Katoliko ang assurance day. Pero alam niyo po kahit sinasabi niya ni Pastor na, Pastor ako. Hindi ako, parang sinasabi niya hindi ako pare, ako pastor. Alam mo sila pa po ang umahabol. Hinaharang pa po nila kami. Kaya sobrang nakaka-overwhelm. Mas pinakita ni Lord sa akin, mas pinakita ni Lord sa buhay ko na ito yung mga taong paglilingkuran mo soon. Kaya hindi ka dapat bumitaw. Maniwala ka sa mga tao na maglilingkod sa iyo, maglilingkod na kasama mo para kay Lord. Kaya po nga, ang isa sa mga iiwan ko sa inyo ngayong linggo, kung palagay natin sumusuko na tayo, wag natin sabihin sa buhay natin, sa sarili natin na susuko na ako. Kasi si Lord yung una at tanging kakampi natin sa araw-araw. Kaya po ngayon, sa mga tao na alam kong hindi lang ako nakakaramdam, nakakaranas ng pag-iisa sa mga ganong panahon, lagi po natin tatandaan na si Lord never na tayo binitawan. Dahil si Lord ang magbibigay ng lahat ng kasolusyonan sa mga problema natin. Sa Lord ang pinagpataas na pag-ibig at pasasalamat. Para po sa amin ang guys na lang itong talaga at ito ang aming pinamahal na yung Panginoon. Kaya Diyos, muli po kami magpasalamat sa iyo sa araw nito ng pagpasok ng Kwaresma. At kami ay muling naranas ng pagsubok, tukso sa ilan. At marahil at ilan Diyos, maraming bisya po sa buhay namin na iba-iba ang sitwasyon at kalagayan namin. Pero katulad mo na nagtagumpay, katulad mo na nalampasan ang
mahigpit na pagsubok na ito sa ilan. Kahit na ang gawin ng kaaway ay hindi kanyang napilit na sumuko, mas pinili mo na matapos ang 40 araw, 40 gabi ng pag-aayuno, walang kain, pagkain o tubig man. At sa panahon nito, dahil ng Diyos, kahit matapos pa ang 40 araw na ito, ang pagpasok namin sa March 29 ng Palm Sunday, uling papasok ang Semana Santa Holy Week. Marami kaming dadaanan, kalsadang minsan magugustuhan namin, minsan hindi. Baku-bakong sitwasyon, pero kailangan naming daanan dakilang Diyos at mas pinipili namin na malampasan ito. Maaring disyerto ng karamdaman, disyerto na huwag kaming sumuko sa anumang mga hinihiling namin, kahilingan sa iyo, dakilang Diyos. Nariyan ka upang samahan kami at nagsusugo ng mga anghel upang aliwin kami sa panahon ng pananahimik. Sa panahon ito na kailangan namin isara ang aming bibig, linisan ang aming mga isip sa mga maruming kaisipan, pagdududa, mga pananalitang matatalim, sumusugat sa kalooban ng aming kapwa. Yan po ang aming mga ipag-aayuno. Na minsan ay kailangan namin kumalma at patahimikin ang aming sarili, maupo at makinig ang dalawang tainga na ito kaysa po magsalita ng magsalita. Tulungan niyo po kami dakilang Diyos na laging kami ay humahawak sa iyo, laging nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa panahon ito ng 40 days and 40 nights. Tulad ng aming mga kapatid na Muslim, panahon din ng kanilang Idul Fitr at matatapos sa kanilang Idul Adha. Salamat po sapagkat gano'n na lamang ang kanilang spiritual discipline, physical discipline. Maging sa kanilang mga kinakain ay talagang hindi nila kakainin ng mga bawal. Sa panahon ito, pag malaya kami na piliin para mabigyan ng kasiyahan ng aming katawang lupa, ang aming laman, nasa amin pa rin yan. Sapagkat ang panahon ito ay panahon ng pagpili, hindi pa rin kami pinipili. Nasa amin ang kapasyahan, kung pipiliin namin na magkasala kami, makasakit ng aming kapwa, choice po namin yan. Pero tandaan namin dakilang Diyos, lahat po ay may konsekwensya. Lahat ay mayroong kalagayan na magdudulot sa amin ng kapahamak. Maraming salamat po na hindi dalangin namin ang Coupon Sunday na ito. Palagi kaming magkabuklod, katulad na aming covenant sa iyo, Panginoon. Palagi maghari sa amin ang pagkakaisa, pagdadamayan, at pag-unawaan. Iwasan namin na pwede naman kaming magsalita ng mahinahon. Iwasan kami lagi nagsasalita ng pasigaw, pabulyaw. Pwede naman namin kausapin ng mahihusay, ng maayos, payapa. Kailangan namin tumahimik katulad ng iyong pananahimik sa iyo. At kailangan namin ang mas madalas na nakikinig kaysa dumadaldal sa mga panahon ito. Salamat po muli. Maranasan namin ang pagkasi mo, ang kapangyarihan mo, ang kaaliwan ng iyong mga anghel katulad ng mga anghel na iyong pinadala kay Jesus. Inaliw mo siya pagkatapos niyang malampasan ang 40 araw. Nahasahan din namin dakilang Diyos, nariyan ka upang maranasan namin ang kaaliwan na nagbubulas. Salamat po muli. Ito ang aming sawang dalangin, punong-puno ng pagtitiwala at pag-asa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
hugis upang kanyang maging kawangis dito sa lupa. Maranasan natin ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo na nagtagumpay sa ilan sa panahon ng 40 araw. At patuloy din natin mapagtagumpayan ang bawat isa sa panahon ito sa pagkasi at kaaliwan ng kanyang banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen.